Araw-araw, puro politika ang laman po ng balita. Away, hearing, privilege speech, at kung ano-ano pa. Halos lahat natunghayan na natin sa Senate Flix. Action, drama, horror, mystery. Kulang na lang, anong kulang na lang comedy? Comedy nga araw-araw, hindi ba? At trahedya. Kasi, Corina, kapag tinanggal mo na yung titulo nila, yung mga press con at mga soundbite, mga tao pa rin naman ang mga politiko. At minsan, sila mismo ang pinakamagandang punchline. Ayan. At talking about punchline, mula sa political satire at minsan matalim talaga na komentaryo. Kasama natin ngayon, political commentator, sometimes congressman, the proud Batanggenyo, si Leo Martinez. Congressman Manhik Manao, namiss kita. Ay, magandang umaga sa inyo. Oh. Namiss ka namin. I'm busy. Busy? Oo, at pinagtatawanan ng Senado. Ano po ang masasabi nyo ngayon, sir? Ayaw niyo ba maging senador? Oo, ayaw nyo tumakbo? Ay sumpa sa taong bayan ng mga senador na yan. Lalo na yung 13 majority na tinawag ko nga kalaban namin yon. Sabi ko nga ako congressman from the Lakas Tama Party, ay yung mga iyon naman ay Lakas Tanga Party. Okay. O, iwan muna natin si Congressman Manaog. Balikan natin si Leo Martinez. Okay. Para masyadong maaga, Switch. Oo. Leo, okay. So, okay. What are your commentaries these days? Well, ang mga, yun na nga, yung mga kalintikan ng mga senador, at saka walang na, yung mga investigasyon na nangyari noon, wala namang pinuntahan. Kanya ako talagang sawan-sawa na, para bang natatabangan na ako. Ito ba'y comedy pa o ano na ito? Right. Talagang pababa na tayo ng pababa. Pero sa dami kasi ng mga nadidiscovery, I mean, corruption even in the LTO, di ba? Even in the Department of Health, sabi nila, saan tayo magsisimula? Flood control pa lang, hindi pa tapos. Oo. From simple to complex forms of corruption. Oo. Even in the barangay level. Oo, marami na ngayon. Ginawa na natin ano yan, parang hobby. Ginawa na nating hobby ang corruption, ang pandadaya. Oo. So, kung gagawan po ninyo ng titulo ang nangyari sa Senado nitong mga nakarang araw, anong magiging title nito? Aba, ay kuidaw sa Lakas Tanga Party. Kuidaw sa hudas ng 13. Ayun, okay. Nakita po natin ang agawan sa liderato sa Senado. Ano po? Sino ba talaga ang may hawak ng kapangyarihan? I mean, if as an ordinary layman, marami sa atin, hindi naman natin alam ano ba talaga ang Senate rules. Pero sa pananaw ng mga nanonood sa telebisyon ng mga nangyayari, what is ano ang impression? Ang impression, nagsama-sama yung 13, kung ilan naman lang sila ngayon, ay nagsama-sama yon para protektahan. Unang-una muna, kunyari, si Bato. Pagkatapos, pero ang talagang, ang inaano diyan, pinoprotektahan nila yung si VP. Kaya pinoprotektahan nila yon. Tinan mo na tiyempo pagkatapos nung pagsampa noong impeachment complaint, doon nagsimula ang drama, ang comedy, ang panluloko, yung mga paputukan sa Senado na wala naman nagpaputok, di sila. At tapos mag-second, sabi ko nga, second emotion pa yung kapatid ng 13, ng leader ng 13, hindi ko sinabing Judas, pero yung leader na, yung kapatid, nag-second emotion pa nung kanyang napakapangit at saka hindi ka panipangiwalang pag-iyak. So, yun ang Ngayon, yung drama na iyon, abay comedy na. Alam na ng tao kung ano ang ginagawa ninyo diyan. Bakit kayo nagkabuklod-buklod? Bakit lahat kayo may kaso?
Bakit? Oh. Bakit lahat sila nagkataon may kaso? Hindi nagkataon. Talagang nagbuklod-buklod sila dahil may kaso sila na pawawalan sala sila pag okay yung binakapan nila. Tingin niyo ho ba, Sir Leo, naniniwala pa rin yung ilan sa ating mamamayan sa, kumbaga, sa sincerity ng kanilang acting? Oo. May mga, kumbaga, diretsuhin ko na, may nabobola pa ba sila? Balagay ko wala na. Gawin ka masyado ng ang social media. Ang hindi na naman mga kasamahan nila ang kinukumbinsin nila ang social media na tayo. Ayun. Tayo oo. na. Yun ang diferensya ngayon. Dati, ang mga ini-interview natin, puro mga may posisyon lang. Di ba? Ngayon, lahat may opinion. At lahat kailangan pakinggan. Ano po, Sir Leo? Dahil ang daming sinungaling kasi sa mga nakaupo. O hindi mo na alam. Kaya kailangan merong mga ganito. And social media talaga, yun ang pinapanood ngayon ng tao. Oo. Saka mas matalino na no? Ang mga Oo, botante dahil dapat. nga, madami nang available sa kanilang information. Dati, piecemeal ang information natin pero ngayon, may mangyaring hindi kalat na kaagad at saka meron na kaagad opinion ng ibang tao. Meron ng labas kaagad sila ng kanilang pakiramdam. So, naniniwala po ba kayo na ako naman kasi, Willard, kung meron kang talino at pagmamahal sa bayan, bakit? Kahit artista ka, sasabihin nila, hindi naman kayo mga abogado, right? So, hindi naman kailangan abogado para maging public servant. Pero ito pong mga kasamahan ninyo sa entertainment industry na naging mga senador ngayon. So, are you proud of them? Ay, parang kabayo. Yun na yung sagot. So, wala. Hindi. Si Senator Jinggoy, di ba, action star siya? Oo. Senator Lapid also. Bakit puro mga action star, ano? Na naging comedian. Ay, ano ka ba naman? Di ba? Senator Bong Revilla, Senator Lito Lapid, Jinggoy Estrada, ayan. Sila kasi mga tumabo sa takilya yung mga pelikula nila, yung mga sa bagay. naging malakas. Hindi, ang pananaw kasi ng tao, sila'y lalaban. Ayun. Si FPJ nga, muntik na maging presidente. Correct. Action star din. Tama. Okay, so, meron po ba kayong payo sa kanila, yung mga nasa entertainment industry, na balak pong pumunta sa politika? Hindi. Ang sabi ko nga, kung ikaw artista na at magpupolitiko ka, siguro magnanakaw ka. Gawin pinakamataas na sweldo na mga artista. Yung mga, bakit ka po maghahangad mag-senador o mag-congressman o mag-mayor? Ay, pagkaliit na sweldo noon. Ay, laki na sweldo mo compared doon. Ay, bakit ka magkakandidato? Ay, di magnanakaw ka. Kumbaga, gugustuhin mo pa bang sumakit ang ulo mo sa problema ng bayan? Oo. Kanya nga, yun ang hindi, matagal ko nang sinasabi yun. Kaya kayo mag-artista, baka magnanakaw kayo. Baka lang. Oo. Baka lang, hindi pero lahat. ilan ang napatunayang gayon nga. Okay, gayon. Kung si Congressman Manhik Manaog po ang magko-comment sa Senate leadership crisis, sino ba talaga ang Senate President? Ay di magsampalan sila, magsuntukan, mud wrestling, maganda rin, mag-slide ng magpaligsahan na lang sila ng gayon at hindi na naman totoo yung mga pinagbabakapan nila na yan. Karera ng gagamba. Oo, yun. Maglaro kayo. Pilipino, Karera ng daga at saka karera ng Maganda yung sampalan. Sabunutan, sir. At saka yung mga mud wrestling. Pare-parehong hubot-hubad. Ano ba yan? Oo, makita natin kung sino talaga. Kung saan kakapit kung sino. Kung unang pupuntiryahin ay kung ano, sa katawan mo. Ay, nako. So, pero malakas pa rin ang boses ng mga nasa entertainment industry, ano po. So, palagay po ba ninyo, panahon na para magsama-sama ang mga may pakialam sa entertainment industry to have a unified voice?
Ay, kung magsasama-sama lang dahil sa magsasama-sama, ay hindi. Hindi naman kailangan. Hindi naman kailangan. Magsama-sama kayo sa paniniwala. Yun ang dapat ginagawa ng mga partido natin. Ang magkakapartido, yung pare-pareho ang paniwala. Para partido ang nangyayari. Ang nangyayari sa atin, personality laging may bida. Democracy doesn't work that way. Democracy doesn't work that way. Oo. Dapat teamwork. Teamwork, yes. Ang gobyerno dapat may teamwork. Ay pag walang teamwork, kaya anong gagawin natin? Ngayon lang yata. So, in our generation, Pero sabi nga ni Senator Drilon kanina, 4 na beses siyang pinalitan. No. At pabalik-balik. Pero ngayon lang yata yung talagang naging 2 ang Senado. Okay naman yung palitan pero may proseso May naman proseso. ang palitan Bakit natin sisirain yung proseso? So ano po ang inyong reaksyon doon sa sinang-ayunan ni Senator Drilon na baka sa Lunes, 2 ang Senado, 2 ang hearing? Ay di, sabi ko, ang ako naman dyan, ay babuyan na pala Ay di, babuyan na lang tayong lahat. Doon na lang tayo mag-concentrate. Magbabuyan tayo ng kapwa. Para magabayan yung mga ordinaryong taong bayan na nakasubaybay dun sa political drama natin, ano po sir yung maibibigay ninyong tips para malaman ng tao, ito, uma-acting lang to, umaarte lang yan, para they can see through kung sino yung performative lang. Ay, muna siguro i-reset muna natin itong ating pag-iisip at saka ang i-reset natin kung ano ba talaga tayo, ano ba ang Pilipino. Yun nga yung advocacy ko na sana i-reset natin itong ang sabi ni Cardinal David, we need a moral reset. Sobra naman, sa akin naman, ako yung may kinikalabutan sa moral. Baka sabihin niya ako nagbibiblia na naman, kagaya ni Judas Cayetano. Pero ang ano ko is a cultural reset na lang muna. Na iyon ang ibalita natin sa social media. Kanya tayo nagkakaganito, sobra-sobrang pagkakaano natin. And it's social media ang kailangan una nating kurikin, kumbaga. Meron yung advocacy namin is doon po sa amin advocacy, ipinagmamalaki ko. Sabi ko, imbes na magbangayan tayo ng maganyan, siguro mag-concentrate tayo sa mga ipinagmamalaki natin kung anong maganda, mabuti at marangal dito sa ating bayan. We teach content creation. Galing lang ako sa Talisay, Batangas. I just arrived last night for 3 days lang, 3-day workshop, libreng workshop para sa mga kabataan from 14 or to 84 or something. Paano gumawa ng short video gamit ang aking cellphone. Yun ang kasi sabi ko, 70% ng ating population are into social media. We all know that. That's 80 million people. Sabi ko, 80 million people, ang dami natin magkakakampi sa social media. Yung batas na Creative Industry Development Act, meron na tayong batas since 2022. We have to develop a creative industry. But nobody is paying attention to that law. Nobody is paying attention to that law. Merong batas na Beijing Treaty on Audiovisual Performances all over the world. Since 2012, WIPO has been, World Intellectual Property Office has been talking and implementing the Beijing Treaty on Audiovisual Performances. Dito sa atin 2016 lang ata na pinirmahan ng yung treaty. So kailangan may Senate may pirma ng Senado. Ngayon, 2018 lang na simulan yung ating creative industry. 2022 nag-lapse into law kasi iniwan yung, mabuti na lang, iniwan yung
PCIDA, Philippine Creative Industry Development Act. Sa ano, so pagkatapos ni Duterte, July of that year, 1 month after naging law yung PCIDA. That is what we're trying to say. Let's concentrate on social media because that's content creation is the name of the game now. So sa panahon po ngayon, considering your advocacy, are the kids now political? No, but hindi. but we have to ang unang subject matter yung 2-minute video na ginagawa nila, pinagagawa namin, ano ba ang pinagmamalaki ko dito sa Talisay, Batangas? Ano ba ang pinagmamalaki namin sa Marikina? I did it in Marikina, Cainta, Santa Rosa, in several schools, and then we teach. Kanya hindi ko sa gobyerno, hindi kukunin ng gobyerno ito, walang tongpats ito. Ang gusto lang nilang, Uy, magaling sila mag-Facebook Live. Oo nga, pero ang mga project na ipipresenta mo sa kanila, pag walang tongpats, isasantabi. Ito walang tongpats. Libre ang pagtuturo. Ang nag-identify kami ng mga possible sponsors para bayaran yung mga teachers lang. Pero wala nang ibang binabayaran. Kumbaga sa cultural reset, Sir Corina, ito ba yung tututok ka sa mga bagay na what makes you proud of your country, of your locality? And when you say yung maganda, mabuti at marangal sa ating, that's the definition of culture. Therefore, let us spread our culture. Kung sa social media, walang ubos ang content material. Ayun. Oo naman. Ang daming kwento. Sa dami ng... And then, sabi ko nga, 80 million tayo na ang dali even 1% na lang ng 80 million, 800,000. Maka 800,000 lang tayo. Even in 1 year or 2 years, kayang-kaya yun, doable. Why? Because there are more than 80 provinces. Di 10,000 lang per province. So how can this be weaponized for 2028? Well, that's why I say, let's concentrate muna on what is good, beautiful, and noble in our country. Then we can talk to each other on that level. Na ito yung mga natin, ito yung mga ang kultura naman hindi naman atin yan kailangan alagaan natin yan. Dahil pamana yan ng ating mga ninuno tungkol sa kanilang kagalingan ay yung magagandang ginawa nila at ang karangalan. So it's really culture. Correct. Kumbaga common heritage and common Of values. course. Well, 80 million magkakakampi tayo. Can you imagine if we have 800,000 videolantes? Videolantes ang mga tagapagbalita na maganda, mabuti at marangal dito sa ating bayan. If we have 800,000 videolantes, can you imagine old houses in the Philippines? Napakaganda. 800,000. Kung saan mo ibibigay yung 800,000? Ibibigay mo sa Facebook? Ibibigay mo sa TikTok? Wala tayo. Hindi tayo pwedeng gumawa ng ating platform tungkol sa ating kultura. Ayun. Pwede talagang i-weaponize yun for many, many purposes. Sana all mag-isip. Tulad ni Congressman, hindi pala, si Mr. Leo Martinez. Manatili po nakatutok, magbabalik pa rin ang memo. Tuloy-tuloy po tayo dito sa Memo, kasama pa rin si Ginoong Leo Martinez. Ang ganda ng pinuntahan ng usapan po namin kasi ito nga ang bagong armas ng bawat Pilipino, no? Ang social media. Pero paano natin ito ginagamit? So, ang advokasya ni Ginoong Martinez ay gamitin ito na una, yakapin natin ang lahat ng maganda sa ating kultura at sa ating bansa. At maging proud sa pagiging Pilipino. Kasi ngayon medyo maliit ang pagtingin natin sa ating sarili. Yan nga ang sinasabi ko, kailangan ipagmalaki muna natin ang ating bayan para magising ang ating pagmamahal sa Kanya. Yun, doon magsisimula yan. Pagmalaki mo muna.
tumingin ka sa paligid, ano bang pwede ko ipagmalaki dito? Kaysa yung, itong si ganon magbashing ka, at saka misinformation, disinformation, that takes a lot of effort. Ito, tumingin ka lang, ano mo, o kunan mo. Ito, ang maganda dito, ito, sa aming bayan, mayroong ganito. Ang dami ko natututunan sa pagtuturo din kasi yung mga malabas na videos ng mga kabataan ay ibang-iba na talaga. Mababaw. Ang mga kabataan, yung mga magagandang videos, Yung magaganda. mga tinrain namin na 14 to 8, ang mga magagaling 14 to 17. Ganun po? Oo. Wow. Oo nga, no? Parang bihasang-bihasa sila sa editing. Because sabi ko, mas magaling sila kasi tinagis nga na ninyo yung kami matatanda nasanay na pagkikwento ng beginning, middle, and end. Pero kayo, because of these musical videos at saka future, middle, wala lang ang time and place, iba-iba, nagkakaintindihan. So, mas magaling sila sa editing, mas magaling sila sa lahat ng bagay kasi nakagis nga na nila yan. Tayo inaral pa natin yan eh. Napagkwentuhan po natin, sir, yung ano ho yung tinuturo ninyo sa mga bata, nabanggit po ninyo kanina. Siniwikain, saan tumututok ito, sir? Yung siniwikain naman, para sa atin, sabi ko, matagal na tinuro sa atin ng ating mga magulang, mga ninuno, kung anong magandang asal. At saka kung anong values, no? Sa pamamagitan ng ating salawikain, kung sinong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. So, ang assignment namin, 2-minute video on a salawikain. Kung pumili ka ng salawikain, interpret mo on video. Yan ang dapat natin ikalat. So, magaganda po ang mga nagagawa nitong mga bata. Uy, ang gaganda. Kahapon nga, proud na proud si Mayor Nestor Natanawan ng Talisay. Kasi, nabanggit ko sa kanya yan noon, mga November. Sabi niya, sige, pag-usapan natin. Ngayon, natuloy na yung 3-day workshop. Alam niyo, 3 days lang ang gagaling ng bata natin. Kanya. First day, lecture lang. Second day, they do it. Kung ano yung assignment. The third day, we view it and we criticize and in front of the whole. And then after the viewing, they say, sabi ko, anong top 3 dyan? They select. Ang gaganda niyo. Yun din ang choice ng mga teachers, yung top 3 nila. So, ibig sabihin, nagkaka-adjust ka agad sila dun sa, ang paningin namin, nagkakapareho na. So, na-elevate yung nila. So, vertical po lahat ito? No. Horizontal. Horizontal. Magic rectangle. Wow! Ang okay. aming is a magic rectangle. So, given these tools, sir, paano po na magagamit ito ng kabataan para magamit nila to, interpret current kasi events? muna, bakit napakadali? Yeah, I think doon tayo dapat pumunta. Because creativity, like acting, is feeling, not thinking. Therefore, you don't need to be educated. You don't need to pass one semester to create content materials. Dahil pakiramdam yan. Miski na hindi ka nag-aral, miski sino dito, may pakiramdam. Yun ang katangi-tangi sa atin. Yun ang kailangan lang ng creativity. Though, when you say that, and then they say, sa pakiramdam, walang tama, walang mali. Kasi ang utak lang ang nagsasabi kung anong tama. Ano lang ang pakiramdam mo dito sa ganon. Yun ay tinuturo namin. And also, visual language is easier to teach than spoken or written language. Why? Because you don't have to have a vocabulary. Your vocabulary is there. Correct. Your video, that is your shot, is your word equals shot. So ito pong mga ginagawa ng inyong mga parang estudyante nationwide, do they narrate it or No, everything is visual? Everything visual. Yung kahapon, may mga magaganda talaga mga kabataan. May ganong klaseng documentation, Oo, lahat. Yung walang nagsasalita, kundi yung subjects Meron mo. din, meron nagsasalita, meron wala. There are no rules.
ang gusto ko ipagmalaki ninyo kung anong maganda, mabuti at marangal dito sa inyong bayan o sa barangay o sa probinsya. O, ganun. Ay, napakaganda naman. Kultura ang anuhin natin. So that can be compiled and shown. Of course, we'll offer it. You can, when we have our files of Videolantes already, in fact, that was what I was telling people before. Maybe at that time, I don't know, I don't want to, at that time, I was suggesting it na sana, kung kukunin ng gobyerno yung ganyan, sa PTV4, dito na lang ipalabas lahat ng mga magagandang videos. Oo. All over the Kasi mga Philippines. video natin ngayon, puro senador, ano? Oo. Oo, Nakaumay na. Wala flood tayo control. yung mga nakakaano naman ng damdamin. Oo, para yung patriotism That's why mo. you should make pictures, moving pictures that move people. Yun ang kailangan. Totoo. Yeah, So, moving ang pictures tawag po that move dito ay people. doon po sa amin, ano? Pinagmamalaki ko advocacy. Ayun, ipinagmamalaki. Ang ganda. And crucial yung audience ni Sir kasi mga kabataan to, mga botante to magiging future voters and they're leaders. the future voters. I don't want them to talk about politics right now. I'd like them to talk about what is common Values. among all of us. Values and good manners and right conduct. Yun. Pero parang sa bagay, kasi saan ka magsisimula? Sa kabataan. Oo. Ang tagal pa nun. Para Bago magkaroon sila ng criteria in which to judge the current but leaders. you'll be surprised because yesterday that workshop, dati 40 lang face-to-face. Ngayon, we can do it already thanks to Asia Pacific College. Tinawag ako ni President Tata Medado, sabi niya, baka pwede namin i-adapt yung mo dito as our curriculum, as our lesson plan already. Kasi yung nila, yung eskwelahan nila is for IT talagang. It was established for IT. Sir, dapat I Department of taught it- Education na. Para lahat ng universidad. I-connect ninyo ako. Hindi, wala akong connection dyan sa ganyan. Kasi nga, ako hindi ako sanay sa mga sa mga tongpats. Hindi ako sanay sa usapang. And Yun ang I'm problema. serious. I'm Oo. serious. And we have offered some people and they outright sabi nila ganyan ang gusto ko for the boys. Kaya private sector initiative na lang, Sir. Yeah, no? we're doing it pero hindi kailangan gastos na malaki kasi ang ginawa namin sa Quezon City University, nagturo na din kami doon libre, is we identified yung PCCI, yung Philippine Chamber of Commerce and Industry ng Quezon City. I happen to know one of the officers there. I said, baka pwede yung Quezon City University and PCCI magpirmahan tayo para lahat ng mga districts ng Quezon City, aralin natin dun sa Quezon City University. Pumayag sila. So, we have identified sponsors of the for the teachers pay. Oo, very progressive naman ang LGU ng QC. Oo. I mean, really. Yeah. Oo. So, sa dami ito, pangtapos na lamang, Oo. sa dami po ng inyong mga nakita na, Oo. sa inyong, marami na tayong nakita, Oo, Sir oo. Leo. So, sa politika, bago po kayo umalis, ano po ang mensahe sa gobyerno at sa taong bayan, coming from what you just said? Well, ang sabi ko, siguro let's time to concentrate on the positive. Sawa na tayo. Yan na, kinadat na ng ating negativity. Lahat na lang tayo kontra sa lahat. Kontra tayo sa lahat. Sabi ko nga, revenge, gantihan na lang tayo ng gantihan. Tapos, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Then one day, we find ourselves all blind and toothless. Yan ang nangyayari sa atin ngayon. Naging vicious cycle na, Sir. No? Nakakalungkot. And we'll find ourselves all blind and toothless pagdating ng panahon. Well said. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras. Congressman Manhik Manao, we missed him. Oo, Mr. Sir. Leo Martinez, salamat po. Thank you, Sir. Thank you.